Magandang araw sa lahat ng tagapakinig ng ating programang Itanong Mo kay Prof. Muli nating makakapanayam ang founding chairperson ng Communist Party of the Philippines at chief consultant ng National Democratic Front of the Philippines para sa usapang pangkapayapaan. Walang iba kung hindi si Professor Jose Maria Sison. Malugod na sinasalubong ng mga makakaliwang puwersa sa lipunang Pilipino ang mga progresibong pahayag ni Mayor Rodrigo Duterte mula nang lumitaw na siya ay binoto ng milyong-milyong Pilipino sa isang eleksyong napakataas ng bilang ng mga mamamayang lumahok sa proseso at bumoto ng kanilang mga kandidato. Bukas sa kaliwa si President-elect Duterte. Napakalayo sa disposisyon ng papalitan niyang si President Noynoy Aquino na popular na halal din ng mamamayan, pero sagad ang pagkareaksyonaryo at anti-mamamayan. Maituturing na matatapang na hakbang ang ginagawa ni Duterte upang abutin ang kaliwa. Isang puwersa sa lipunang Pilipino na may malawak at malalim na kaugnayan sa pang-araw-araw na buhay ng masang Pilipino, lalo na ng masang anak pawis. Nariyang magdesisyon si Duterte na isalalay sa CPP o Communist Party of the Philippines ang pagrerekomenda ng dalawang mahalagang posisyon sa gabinete, ang Department of Agrarian Reform at ang Department of Social Welfare and Development. Dalawang kilala at veteranong aktivista ng Pambansa Demokratikong Kilusan ang gagampan dito. Si Congressman Capa Eng Mariano ng Anak Pawis Party List, kilala ring mass leader ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. At si Professor Judy Tagiwalo ng UP at Alliance of Concerned Teachers, aktivista ng martial law, nag-underground upang mag-organisa ng masang titindig laban sa diktador, naging bilonggong politikal. Hindi rin nalalayo sa tono ng kaliwa. Hindi lang minsang naipahayag at naipakita ni Duterte ang kanyang kawalan ng interes sa pagpapakatuta sa dayuhang imperialista, ang US. Ngunit higit sa lahat, nagdeklara sa Duterte na magkakaroon ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng administrasyon at CPP-NPA-NDF. Para sa CPP-NPA-NDF, at laksa-laksang mamamayan. Ito ang tinatayang pinakamahalagang ebidensya ng sinseridad ni Duterte upang patunayan ang kagustuhan niyang magpatupad ng mga pagbabago. Change is coming, ang sabi nga ng kanyang campaign slogan. Pag-usapan natin ang usapang pangkapayapaan kasama si Professor Jose Maria Sison. Maalab na pagbati, Professor Jose Maria Sison. Maalab na makabayang pagbate sa lahat ng ating kababayan. Napapanon po at angkop ang paksa ng panayam nito tungkol sa usapang pangkapayapaan. Mahatagumpay na naisagawa namin ang preliminary talk sa Oslo noong Hunyo 14 at 15 para ihanda ang resumption ng formal talk sa ikatlong linggo ng Hulyo. Prof. Sison, bago po tayo magpalawig sa issue ng usapang pangkapayapaan, maaari po bang may paliwanag muna natin sa ating mga tagapakinig kung ano ang ibig sabihin ng peace talks o usapang pangkapayapaan? Ibig sabihin po ng usapang pangkapayapaan ay negosasyon sa pagitan ng Government of the Philippines o GPH at National Democratic Front of the Philippines o NDFP para gumawa ng mga kasunduan na naglulutas sa mga problemang naging dahilan ng giyera sibil sa pagitan ng dalawang panig. Batay sa mga kasunduan, matitigil ang sandatang labanan at magkakaroon ng makatarungan at matibay na kapayapaan sa ating bayan. Bakit po ito ginagawa ng gobyerno ng Pilipinas at ng National Democratic Front of the Philippines? Ano po ba ang mga pinag-uusapan ng dalawang panig at bakit ito sinusubaybayan ng ating mga kababayan? Ginagawa ng gobyerno ng Pilipinas at ng National Democratic Front of the Philippines ang usapang pangkapayapaan dahil sa tulak ng sambayanang Pilipino at dahil sa matinong pag-iisip na mas mabuting
harapin ang mga problemang dahilan ng giyera sibil, magkaroon ng kapayapaan at magkaisa sa pagsasakatuparan ng mga fundamental na reforma sa lipunan, ekonomiya at politika. Sinusubaybayan ng lahat ng ating kababayan ang usapang pangkapayapaan dahil sa tumitinding krisis at hirap ng buhay at nais nilang magkaroon ng makabuluhang pagbabago sa pamamagitan ng mga reforma. Nais nilang mapalaya sa garapal na pang-aapi at pagsasamantala. Nais nilang marespeto ang mga pambansa at demokratikong karapatan at interes nila. Nais nilang magkaroon ng pagunlad ng ekonomiya sa pamamagitan ng pambansang industrialisasyon at tunay na reforma sa lupa at iba pang reforma. Ano naman ang ibig sabihin ng preliminary talks kagaya ng naganap sa Oslo, Norway nitong June 14 at 15 na dinaluhan ng mga bago ng peace negotiators ng gobyerno na sina Jesus Dureza, Silvestre Bello III at Hernani Braganza para makipag-usap sa NDFP. Preliminary talks ang tawag sa aming pag-uusap sa Oslo dahil kailangang linawin at ihanda muna ang agenda ng formal talks na muling isasagawa sa panahon ng papasok na administrasyon ni Presidente Duterte. Nabimbin ang usapang pangkapayapaan sa mahabang panahon dahil sa pagsabotahe ni Aquino at OPAP Secretary Deles. Maumpisahan muli ang formal talks kapag magumpisa na ang panunungkulan ng bagong administrasyon. Maaari po ba ninyong maibahagi sa amin ano ang makabuluhang inabot ng preliminary peace talks sa pagitan ng GPH at NDFP noong June 14 at 15? Mababasa sa joint statement ang bunga ng preliminary talks. Itinakda nito ang agenda ng formal talks sa Hulyo. Kasama sa agenda ang afirmasyon ng mga dating kasunduan magmula sa The Hague Joint Declaration, ang balak na pabilisin ang usapang pangkapayapaan, pagpapalaya sa mga political prisoner sa pamamagitan ng general amnesty at ang interim ceasefire o pansamantalang pagtigil ng putukan. Itinakda rin sa joint statement na palayain agad ang mga nakabilanggong consultant ng NDFP para makasama sila sa formal talks alinsunod sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees o JASIG. Isasabay na rin ang pagpapalaya ng mga political prisoner na may sakit, matatanda at mga babae. Sa kabila po ng sinseridad na ipinapakita ni Presidente Duterte sa usapin ng pagkipagkaisa sa mga left at ang pag-uumpisa ng peace talks, meron pa rin mga naninira at bumabatikos na hindi umano magtatagumpay ang usapang pangkapayapaan. Ano po ang inyong opinyon hinggil dito, Prof. Sison? Mas malaki ang posibilidad ngayon na umabante ang usapang pangkapayapaan hanggang sa matagumpay na konklusyon dahil sa may mas mataas na antas ng political will o determinasyon ni Duterte kaysa sa mga nakaraang presidente na gawin ang dapat gawin para sumulong ang usapan at pagkakasundo. Malaki ang pag-unawa niya sa makatarungang layunin ng revolusyon dahil naging estudyante ko siya at naging miyembro ng Kabataang Makabayan. Naging opisyal ng Nationalist Alliance for Justice, Freedom and Democracy noong 1986 at ng Partido ng Bayan noong 1987. 3 dekada ang haba ng magiting at maparaang kooperasyon niya sa kilusang revolusyonaryo sa Davao City. Tinanggap niyang maging NDFP resource person noong 2012 hanggang sinabihan ng DILG na mag-withdraw siya. May kabutihang loob siya. Siyang nagboluntaryo na palayain ang lahat ng political prisoner sa pamamagitan ng general amnesty. Gayon din, inalok niya ang 4 na
cabinet post sa NDFP. Magkakaroon po ba ng tigil putukan o ceasefire sa pagitan ng AFP, PNP at NPA sa panahon ng formal peace talks? Paano po ito pinagkakaisahan ng dalawang panig ng GPH at NDFP at gaano ito katagal? Magsisiuwian ba ang mga armadong puwersa ng CPP, NDFP at ano ang kanilang gagawin sa panahon ng tigil putukan? Magkakaroon ng tigil putukan o ceasefire sa pagitan ng AFP, PNP at NPA sa panahon ng formal peace talks. May panimulang pag-uusap na tungkol sa modo o anyo ng ceasefire. Mutual interim ceasefire agreement ba o independent but simultaneous ceasefire declarations bilang panimulang hakbang? Pag-usapan pa ito ng masinsinan sa formal talks sa Hulyo. Hindi magsisiuwian ang mga pulang commander at mandirigma ng NPA para hindi sila mayamot habang may ceasefire. Patuloy ang gawaing masa, politico-military training, produksyon, health program, cultural work, pagbabantay sa environment at likas yaman ng ating bayan, pagsugpo sa kriminalidad, lalo na ang ilegal na droga at pagnanakaw, at pagpigil sa pangapi at pagsasamantala. Nananatili ang karapatan sa self-defense. Ang matitigil ay mga sinadyang military campaigns and operations laban sa kabilang panig. Sa tingin niyo po ba, Prof. Sison, mababawasan ang human rights violations ngayong mauupo na sa Malacanang si Presidente Duterte? Ano po ang relasyon nito sa usapang pangkapayapaan? Malaki ang mabawas na human rights violations kung wala ng military campaigns at operations na inilulunsad ng AFP, PNP at mga auxiliary forces laban sa NPA at sa masang anak pawis at mga katutubong komunidad. Sa gayon, mapapahusay ang atmosphere para sa usapang pangkapayapaan. Tungkol naman sa anti-criminality campaign ni President Duterte, may nagsasabing magbubunga ito ng maraming human rights violations. Sa political campaign style ni Duterte, mahilig siya sa hyperbole. At tulad ng patabain niya ang mga isda sa Manila Bay para takutin mga kriminal at makuha niya ang sentimiento ng masa ng electorate. Pero tandaan na abogado at matalino siya. Alam niyang bilang presidente na nakapokus sa kanya ang national at international attention. Ayaw yan sa peligro na masisiraan siya sa maraming paratang ng human rights violations. Sa takbo ng usapang pangkapayapaan at sa pagunlad ng ceasefire at kooperasyon, nasa lugar ang NDFP na paalalahanan ang gobyernong Duterte na itaguyod at irespeto ang mga karapatang tao pagdating ng yugto na ng pagbubuo ng pambansang konseho at gobyerno ng pambansang pagkakaisa, kapayapaan at pagunlad. Lalaki ang papel ng mga demokratikong puwersa sa loob at labas ng gobyerno. Hindi naman po sa inyong plano na pag-uwi sa Pilipinas, Prof. Sison, magkakaroon po ba ng problema o epekto sa usapang pangkapayapaan kung hindi kayo matutuloy na makabisita sa ating bayan? Ano na po ang inyong pananaw hinggil sa mga nang-uupat sa inyo na ginagamit nyo lang daw si Presidente Duterte para sa inyong kapakinabangan? Kausap ko pa ang mga kasama at mga abogado kung ano ang mga legal precautions, security measures, kailan at gaano katagal ako makakadalaw sa Pilipinas. Mientras na hindi pa ako dadalaw sa Pilipinas, walang negatibong epekto sa usapang pangkapayapaan dahil sa ito naman ay gagawin sa Oslo
at kung kinakailangan sa iba pang neutral venue abroad alinsunod sa existing agreement. Mas mapanganib sa usapang pangkapayapaan kung ako ay uuwi at may masamang mangyari sa akin. May mga peace pollers na nag-aabang sa pagkakataong gumawa ng karahasan para mangintriga at manggulo. Para maiwasan ito, pwede pa rin magkita kami ni President Duterte sa Europe kapag mag-state visit siya sa Norway, Netherlands at Vatican. Parehas kami ni President Duterte na may pananaw na sikaping magkakaroon ng malaking pagbabago para sa kabutihan ng sambayanang Pilipino. Sabi niya sa akin na muhing-muhi siya sa mga oligarko at dayuhang mapanghimasok at nais niyang magrevolusyon sa loob ng gobyerno. Sabi niyang siya ay kaliwa at sosyalista. Nasa kanyang tungkuling patunayan sa gawa ang kanyang salita. Magkakatulungan tayo habang ginagawa niya ang anumang mabuti para sa bayan. Ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayang nananalig sa kabutihang idudulot ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng GPH at NBFP? Iba yung itaguyod ang usapang pangkapayapaan at tiyakin na magkasundo sa mga reforma na dapat gawin laban sa mga imperialista at malalaking komprador at asendero. Isulong ang mga pambansa at demokratikong karapatan at interes. Dapat magkaroon ng ganap na pambansang kasarinlan, demokrasya, pagunlad sa ekonomiya sa pamamagitan ng pambansang industrialisasyon at tunay na reforma sa lupa, hustisya sosyal, pinalawak na libreng edukasyong publiko at makabayan at progresibong kultura. Sa unang pagkakataon sa buong kasaysayan ng Pilipinas, may presidente na nagsasabi sa bansa na siya ay kaliwa at sosyalista at nag-aalok ng 4 na cabinet post sa kaliwa. Nauna pa rito, sinabi niyang handa siyang magbuo ng coalition government na kasama ang mga komunista. Sikapin nating magkaroon ng isang pamahalaan ng pambansang pagkakaisa, kapayapaan at pagunlad. Sagpangin ng sambayanang Pilipino at mga puwersang makabayan at progresibo ang mga pagkakataon na bunga ng krisis na nanghaharing sistema, paglakas ng revolusyonaryong kilusan at paglitaw ng presidenteng katulad ni Duterte. Nakakaintindi si President Duterte sa mga makabayan at progresibong simulain dahil dating kabilang siya sa Kabatang Makabayan, Nationalist Alliance, Partido ng Bayan at Bayan. Maraming salamat po. Mabuhay kayo! Maraming salamat sa ating mga tagapakinig. Nawa ay nalinawan tayong lahat sa mga usaping may kaugnayan sa kapayapaan at iba yung kumilos at magpakilos upang tiyakin ang tagumpay nito. Tandaan natin, nananatiling instrumento ng mga nagaharing uri sa lipunan ng Estado. Hangad ng mga komunista, ng mga pulang mandirigma, ng New People's Army, ng mga revolusyonaryong organisasyon na binubuo ng mga magsasaka, manggagawa, estudyante, guro, taong simbahan, migrante, kababaihan, kawani ng gobyerno, artista sa gawaing kultural sa ilalim ng NDF na durugi ng estadong nagsisilbi sa iilan. Agawin ito at magtayo ng isang gobyernong mangangasiwa para sa interes ng nakararami. Isang lipunang malaya na tumutugon sa mga pangangailangan ng mamamayan at hindi ang nakagisnan nating nambubusabo sa sambayanan. Ang ganitong forma ng demokrasya, ang ganitong uri ng gobyerno ay hindi nakasalalay kay Presidente Duterte, kundi sa iba yung pagsisikhay ng mga revolusyonaryo, mga organisadong mamamayan na patuloy na mag-aral, mag-organisa, konsolidahin ang makapangyarihang puwersa ng pagbabago. Walang iba kundi ang lakas ng sambayanang Pilipino hanggang sa tagumpay. Padayon,
Ito po si Sara Raimundo, guro ng Universidad ng Pilipinas, aktivista ng Content at ng Alliance of Concerned Teachers. Mabuhay ang sambayanang Pilipino at maraming salamat sa inyong pakikinig.